So guys, narito na yung in-order kong rotor disc na pang S-Max 155 at ito ay pang Yamaha. So sasamahan nyo ako sa pagkabit neto syempre. So hindi na natin to patatagalin ha. Samahan nyo ako. Tara, let's! At eto na nga ay nabaklas ko na to. Pasensya na kayo at hindi ko na videohan kasi yung aking cellphone ay aking nakalimutan. So sorry naman. At ayan na nga syempre at kinuhanan ko na ng pang M8 na Allen wrench. At syempre dagdag safety ay nag-gloves na rin tayo or guantes. Syempre para additional safety yan sa ating mga kamay kapag gumagawa tayo ng ganyan. At kung ma-aksidente man na dumulas yung ating kamay at tumama sa bakal ay hindi tayo basta-basta masugatan. At syempre sprayhan natin ng WD-40 or lubricant para hindi mahirapan yung tornilyo na babaklasin. Dahil syempre sa katagalan yan ay dumidikit yan halos sa kanyang pinag-tredan. So ito, try na natin pihiting ulit. At syempre ito ay sobrang tigas talaga. Kaya yan, tinan nyo, nakangiwit na si Manong. So ayan, ginamitan ko na ng pinagbabawal na technique. Syempre ginamitan natin ng liabe. Pinasok natin doon sa bandang dulo para magsilbing parang extension niya. So ayan, success. Sumama na yung isang tornilyo guys. So ayan, let's go. Bilisan na natin to pagbabaklas natin. Let's go, let's go. So eto na guys, napaklas na natin yung isang tornilyo. Sa makikita nyo ganyan, no, tingnan nyo, parang kinakalawang. Pero stainless naman siya, kaya nga lang ay parang nagkaroon siya ng mga molds. Kaya mahigpit na masyado yung tornilyo. So ayan, dire-diretso pa tayo sa pagbaklas ng mga iba. So kapag nabaklas na natin guys yung mga tornilyo, ay pinaka-importante ay lagyan natin ng lubricant yung mga yan bago natin ibalik. Para sa future na babaklasin natin yan ay hindi tayo syempre mahirapan kagaya ng ganito, 'di ba? Ayan oh, makikita nyo yung rotor disc lumalim na. Ganyan ang mangyayari pag hindi nyo pinapalitan yung brake pad nyo guys, kagaya ng sa akin. Nabili ko kasi itong S-Max na to ay second hand kaya ganyan na siya. So ngayon papalitan ko na siya para hindi na magka-aberya pa. Ito pala yung ipapalit nating rotor disc mga pre. So ito ay hindi siya Yamaha pero same specs lang ng stock. So ano pang inaantay natin? Ikabit na natin. Let's go! Ayan, so i-triple check natin, purple check, triple check. Syempre ayaw natin kumaldag yan kasi pag yan kumaldag, nako, delikado, aksidente ang abuti mo sa daan. So ayan na nga, okay na. So bago natin ikabit yung gulong guys, ay syempre papalitan muna natin yung brake pad natin na luma. Kasi medyo bago-bago pa naman yon. Kaya nga lang ay kailangan natin palitan dahil yung hulma niya doon sa luma ay makakadisgrasya ng bagong rotor disc na ilalagay natin. Kaya kung kayo magpapalit ng bagong rotor disc, palitan nyo na rin yung brake pad. So may share akong isang technique sa inyo guys sa pagpapalit ng bagong brake pad, no? Buksan nyo muna tong tangke nyo ng brake fluid dito para hindi kumontra yung piston kapag binabalik nyo yung dati niyang sukat pag naglagay kayo ng bagong brake pad. So ito ang gagawin natin, no? 'Di ba, nabuksan na natin 'yon. At syempre kapag dudukutin na natin yung piston at paluluwagin ay hindi na siya kokontra guys. Tignan nyo. Ayan o. Ayan, mabilis lang yan. Finorward lang natin. Oops, double check natin yung tangke. Baka umaapaw. Wala naman. Ayan, kapag naitulak na natin yung piston sa dati niyang kinalalagyan ay pwede na natin baklasin yung ating lumang brake pad. Let's go! Ayan, so nakita nyo ay malinis pa naman yung aking caliper kasi medyo bago-bago pa naman yan. So ito ipapalit nating brake pad, syempre original Yamaha stock. Para syempre hindi tayo magka-problema. Kasi natry ko na rin gumamit ng mga aftermarket. Minsan pag naputpud sila, umiingay. Napansin nyo rin ba yon dati pag nagpapalit kayo? Minsan maingay yung brake pad, lalo na pagka medyo nadudumihan, napapasukan ng dumi. Masyadong maingay, pero itong stock ay
okay lang siya. Hindi siya maingay. Madalang lang, sobrang dalang na nag-iingay. Pero pag nalinisan mo, wala na ulit. Kaya ito na, ikabit na natin. Let's do it. Let's get it. At syempre kapag ibabalik na natin, huwag natin kalimutan lagyan ng lubricant. Huwag doon sa may brake pad ha, baka dumulas kayo. Diyan lang sa may lock ng ating brake pad para pag sa future na magpapalit kayo ng brake pad, hindi kayo mahirapan sa pagbaklas nito. Maging yan yung kanyang lock doon sa may tornilyo na lock ng brake pad. Ayan. Kailangan natin lagyan ng lubricant dyan para hindi tayo mahirapan sa mga susunod in the near future na magpapalit ulit tayo ng brake pad. So ating siguraduhin yan. Bago tayo magbalik ng screw, kailangan natin lagyan ng lubricant. Kung pwede. Siyempre hindi pwede sa loob ng makina. So ito ay pwede na nating isara ngayon. Yung tangke ng brake fluid. So pwede na nating isara ngayon. At siyempre make sure natin na walang tumatagas dyan na brake fluid. Kasi kung meron tatagas dyan na brake fluid ay magagaya siya sa ganyan. Matutuklap yung pintura dahil mainit yung brake fluid pagkatagalan. Okay, so balik na natin yung gulong natin na may bagong rotor disc. Siyempre, check na rin natin kung gumagana yung speedometer niya. Siyempre, ayaw natin magka-aberya at magbaklas ulit. Pagkatapos ay kabit na natin yung caliper natin. So, yan na. Let's go, let's go. Siyempre, bago natin ibalik ulit yung tornilyo ng ating caliper ay lubricant ulit. Siyempre naman. At ayan na nga, inimpak na ng inyong Kuya Jormac yung kanyang caliper, ayan na. So testingin din natin syempre kung maganda-ganda yung ikot niya guys, no. Tayo din natin may kumakalansing-kalansing or mahirap pa ikutin. Dahil gusto natin syempre maikot na maikot. Let's go, ayan, okay na siya. Maraming salamat guys sa inyong panonood ng ating video. At kung bago pa lang kayo sa channel na to ay syempre pa-subscribe naman dyan. At syempre click the bell button para updated kayo sa mga videos na bago na i-upload natin. Eto muli ang inyong motovlogger dito sa Taiwan, Jormac Motovlogs. See you on our next vlog. Bye bye!